Koyot. Ay naman kasi mong Bible reading. Nag-recall ako sa mga memory verses. Ako karon sa chapter 45, 11. 40. Thus saith the Lord, the Holy One of Israel and His Maker. Ask me of things to come concerning my sons and concerning the work of my hands. Come on, Jimmy. Thus saith the Lord, the Holy One of Israel, His Maker. Ask me of things to come concerning my sons. Concerning the work of my hands. Come on, Jimmy. So, what do you mean? So, this means that the Lord God, the Holy God, the only one of Israel, the Maker of Israel, said unto the prophet Isaiah, ask me of things to come. Meaning, pwede pala tayong magtanong or humingi sa Panginoon ng mga bagay na sa hinaharap. Things to come. And then, nagsabi pa ang Panginoon concerning my sons, concerning the work of my hands, command me. So, pwede pala tayong Inutusan tayo ng Panginoon. nautusan siya. Nautusan siya. So, Concerning the works of His hands and concerning His sons. So, ang ibig sabihin, ito ay consistent to sa lahat ng katangian ng Panginoon because God is a generous God, God is a loving God. Gusto niya na humingi tayo ng kahit ano sa Kanya. At dito, in-emphasize talaga, hindi lang basta hingi, kundi utusan talaga siya. Pwede natin sabihin na, Lord, pagalingin mo ako. Pwede yun kasi we are His sons. Amen. We are His daughters. We are His children in a sense, no? Kasi sa Bible, pag nagsalita ang Bible, puro sons. Kahit babae, tatsada na yun. Sons and daughters, hindi na masyadong ini-specify ang daughters most of the times. Tapos, tayo din, dahil we are the works of His hands, pwede din nating sabihin na, Lord, pagalingin mo ako, I am the workmanship of your hands. Praise God. Pwede natin i-apply yan sa ating mga buhay. Hindi lang limited sa kagalingan, kundi sa lahat ng bagay na gusto nating magkaroon at gusto nating maging. Kaya hindi nakaabot sa pinaka purpose or pinaka ano ba yun, sa tugatog ng ating ng ano ba, pangarap ng Panginoon sa bawat isa kasi hindi natin na-discover or nahihiya tayong humingi or nahihiya tayong parang akala natin ay inutusan na natin ang Panginoon. So, sino ba tayong mag-uutos sa Panginoon? Pero yung totoo, sabi ng Panginoon, utusan mo ako. Oo. At related dyan, nakita ko lang talaga, kapag sinunod natin yung sa Bible na kailangan maging katulad tayo sa katangian ng mga bata. Alam mo, kahit ikaw pa siguro si Presidente Trump o kahit ikaw pa si President Marcos, pag may anak ka na 2 years old or 3 years old, sasabihin lang niya, Pa, Dede, Pa, Makdo. O, ibig sabihin, nag-command, nagdidemand talaga ang mga bata. At hindi ka magagalit kung tatay ka, nasabihin, Pa, tubig, inom ako pa, drink. Oh. So, in a sense, tayo bilang mga anak ng Panginoon, pwede natin sabihin, Panginoon, Pa, pahingi ng bahay pa, wala kaming bahay. Oh, so, along that line, sa palagay ko, consistent ang Bible na pwede tayong manghingi. And in a sense, yung hingi, utusan talaga ang Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng bahay. Amen. At saka, ano yon, confirm din yan doon sa New Testament na humingi kahit ano. At saka doon sa New Testament pa din, Ephesians 3:20. Na now to Him who is able to do exceeding abundantly above all that we can ask or think,
according to His power that is at work within us. So, pwede talaga. Pwedeng humingi kahit ano, yung hiningi natin, pasubrahan pa yan ng Panginoon. Because He is able to do exceeding abundantly above all that we can ask or think. At saka, naisip ko din, sinabi kasi sa Bible na dito sa binabasa natin, ating memory verse na ating nire-recall, Isaiah 45:11, na concerning the works of my hands, command me. At ang Panginoong Yesus talaga ang ating pinaka-example dito, pinaka-model. Kasi nung nandun sila sa gitna ng dagat at bumagyo, inutusan niya talaga yung bagyo na tumigil. Sabi niya, peace, be still. For the glory of God, maraming beses na po nating nasubukan, mga kapatid, na kapag may bagyo, ulan, minsan sa kalagitnaan ng planong lalabas dahil mag-evangelism o anong gagawin o mag-prayer meeting, biglang uulan, ramdam na talaga namin yan na pwede natin sabihin, ulan, tumigil ka sa pangalan ni Jesus. Kahit minsan sa pagpapanday. So, nauutusan natin yung mga nahihingi natin sa Panginoon at nauutusan yung mga bagay na gawin yung gusto nating mangyari. Amen. For the glory of God. Okay. Klaro na ba yun? Okay, sige.